Inaasahang pagboboto na sa Kamara ngayong araw ang kontrobersyal na Reproductive Health o RH Bill. At sa mahigit 5 amendment na isinulong, iisa lamang po ang nakalusot nung una sa plenaryo. Pero kalaunan, may mga ilan din na pinagbigyan ang mga pro-RH. Narito po ang aking report. Sa mahigit 5 amendment na isinulong sa mga anti-RH congressmen, dadalawa pa lang sa ngayon ang nakalusot sa plenaryo. Una ay ang pagtanggal sa lokal na pamahalaan ng tanging responsibilidad na bigyan ng reproductive health care ang mga kababaihan. Tinanggap ni RH Bill sponsor Representative Ed Salagman ang amendment ni Representative Mandanas na sa halip ay gawin itong responsibilidad di lamang ng LGU kundi pati ng bawat pamilya o household. I believe that it is really against the provision and autonomy in our Constitution. However, Mr. Speaker, I would propose the amendment as follows. Shall be the responsibility of both the national government and the local government units. It will be both their responsibility. Accepted. Pero ang mas mabibigat na amendment na naisipasan ng mga mambabatas na kontra RH, hindi na pagbigyan. Tulad ng paghiling nila na tanggalin ang probisyong nagsasabing bibigyan ng sapat na pangangalaga ang mga babaeng makakaranas ng post-abortion complications kahit na kinukundina ng gobyerno ang anumang uri ng abortion. Hindi rin nakalusot ang hiling ng mga kontra-RH na tanggalin ang probisyong nagsasabi na ang komprehensibong RH program ay tutugon sa mga pangangailangan ng isang tao sa habang buhay. Napagkasundoan na gawing viva voce o sa pamamagitan ng pagsigaw ng ay at nay ang lahat ng botohan. Pero puna ng mga kontra-RH, laging ang nay vote ang nananaig. But I note that the Speaker has been consistently ruling in favor of nay. So far, the ayes have scored 0. And this is almost a statistical improbability. Maybe, Mr. Speaker, to make this a more credible ruling, why not make it an 80-20 sharing? There are remedies as provided for in the rules if there will be a question on. No, Mr. Speaker, I'm just making a manifestation. Thank you. Noted. Napuno ang gallery ng plenaryo ng mga grupong sumusuporta at kumukontra sa RH Bill. Nakasuot ng kulay ube ang mga pro-RH habang nakakulay pula ang mga anti-RH na nakaupo sa magkabilang panig ng plenaryo. Sa VIP section naman ng gallery, kapansin-pansin ang mga obispo at arsobispo sa pangunguna ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal na dumalo sa plenaryo para pagmasa ng pagdalakay ng mga mababata sa RH Bill. Naririto raw sila para ipakita sa mga anti-RH congressmen ang kanilang suporta. Ours is the power of prayer. The power of the Lord will always be there. Because we always depend on God's will. Kasabay ng debate sa Kamara, isang magdamagang vigil naman ang isinagawa ng mga kontra-RH sa Shrine of Our Lady of Guadalupe na siyang pro-life patroness. Giit ng simbahang Katoliko, labag sa kautusan ng Diyos at moralidad ng panukalang batas. Inaanyayahan din nila ang lahat ng Katoliko na ipagdasal ang mga mababatas na tuluyang ibasura ang RH Bill. Siguro patuloy na maniwala na mahalaga ang buhay, importante ang buhay at walang anuman sigurong batas na kailangang makasira sa buhay na ito na bigay ng Diyos.